Sa dami ng mga gawain sa trabaho, ay hindi na ako gaanong nakakapaghanda ng pagkain sa umaga. Dahil dito, nakasanayan ko nang bumili na lang ng pagkain sa karinderya malapit sa aking opisina. Ako si Joy at ito ang aking kwento. Kilala ang karinderya ni Lola Nena sa samut-saring mga putahe nito at dahil na din sa murang mga ulam. Maganda din ang serbisyo dito at kakilala na ng mga nagtatrabaho malapit sa kanila ang mga serbidora at nagluluto sa karinderya. Si Lola Nena pa din ang isa sa mga nagluluto dito at malapit ito sa mga customer. Kaya naman nakakapagtakang nagkaroon siya ng reputasyon bilang mangkukulam. Nagpa siya akong bumisita nun at doon ko unang narinig ang bali-balita. Habang kumakain, ay may nagkukwentuhang mga empleyado na isa daw sa kasamahan nila ay nakulam nung kumain dito. Nagkatinginan kami ni Ate Isay na isa sa mga serbidora at mas tinutukan ko ang kanilang usapan nang hindi nagpapahalata. Ayon sa kanila, hinakaluan daw ng kulam ang timpla ng pagkain para lalo itong sumarap. Ngunit may kaso daw na ang isa nilang kasamahan ay may binastos sa serbidora at pinagsisigawan daw ni Lola Nena. Matapos nun, ay biglang nagkasakit ang nasabing lalaki. Nagsusuka daw ito ng dugo at hindi maipaliwanag ng mga doktor kung anong dahilan. Ilang linggo daw itong nagdusa bago gumaling at hindi na muli pa itong bumalik kina Lola Nena. May iba pa daw kaso ng mga nakaaway ni Lola Nena na ganun ang sinapit. Sabi nila, may mga nangungutang daw kay Lola Nena na nagkasakit din bigla at sumuka naman ng mga insekto. Meron naman daw dating serbidor na nagnakaw at may mga bubog daw na lumabas sa bibig nito. Dahil sa mga kwento, ay tila nabawasan ang customer nila. Hindi na din ako gaanong pumupunta sa karinderya ni Lola Nena at sa iba na umuorder. Ngunit isang araw ay saktong wala ang aking suki na binibilhan ng ulam at kapos din ang aking dala para umorder ng fast food. Kaya naisip kong kina Lola Nena muna bumili. Natuwa ako dahil nandun pa si Ate Isay. Naisipan kong tawagan ng aking manliligaw para samahan akong kumain. Ngunit nagsabi lang ito na hindi siya makakaabot. Maya-maya ay hinainan ako ni Ate Isay ng aking in-order na menudong giniling. Naisip kong wala namang mangyayari sa akin dahil wala din naman akong ginawang masama kay Lola Nena. Matapos kong kumain ay bumalik ako sa trabaho hanggang sinundo ako ng aking manliligaw para ihatid ako pauwi sa amin. Biglang sumakit ang aking tiyan nung ako ay umuwi sa bahay. Naisip kong hindi pa ako kumakain at baka yun ang dahilan ng aking sakit. Napansin kong iba ang pamimilipit ng aking sikmura kaya naisip kong lamanan na lang muna ang aking tiyan. Habang kumakain ay hindi ako komportabling umuya at lumunok. Agad kong tinawagan ng aking manliligaw upang humingi ng tulong dahil mag-isa lang ako sa bahay. Nang tingnan ko ang aking pagkain ay nagulat ako. Mistulang nagbagong anyo ang aking pagkain at naging puro basura at insekto ang mga sangkap nito, malayo sa aking niluto na sabaw. Dun ko napagtanto na isa ako sa mga nabiktima ng pangkukulam sa karinderya ni Lola Nena. Agad akong tumakbo sa banyo para isuka ang aking mga nakain. Hinang-hina ako sa aking pagduwal at saktong dumating ang aking manliligaw. Pinakalma ako nito at pinangakong sasamahan muna niya ako hanggang sa gumaling ako. Nanginginig ako sa takot at pandidiri kaya hindi ako makatulog buong gabi. Hindi ako mapakali dahil hindi ko alam ang aking masamang ginawa kay Lola Nena
kaya naisipan kong puntahan ang karinderya nila kahit hating gabi na. Naisip kong nakulam naman na ako at wala nang mawawala sa akin kapag hinarap ko si Lola Nena. Sisiguraduhin ko na lang na hindi na ako muli kakain sa kanila. Nang katukin ko ang sarado nilang karinderya, ay saktong si Lola Nena ang nagbukas. Gulat na gulat ito nang pinagsisigawan kong bawiin niya ang ginawa niya dahil wala akong ginawang masama sa kanya. Pinakalma ako nito at piniliwanag na hindi siya ang nangkulam sa akin, ngunit may ideya siya kung sino ang gagawa nun. Ayon kay Lola Nena, ay matagal nang may sama ng loob sa akin si Ate Isay at malamang ay ito ang nangkulam sa akin. Ako ang gulat nang marinig ito dahil wala din akong alam na ginawa kay Ate Isay. Doon ipiniliwanag sa akin ni Lola Nena ang lahat. Nalaman kong ang aking manliligaw ngayon ay dating nobyo ni Ate Isay. Hindi ko ito alam at doon ko naisip na kaya din siguro iniiwasan ng aking manliligaw na samahan ako kumain sa karinderya ni Lola Nena. Hindi ako makapaniwala sa nagawa ni Ate Isay sa akin. Umamin si Lola Nena na naglalagay siya ng kulam sa pagkain at may mga nakakaaway siyang ginagamitan niya nun. Malamang daw ay nakikita ni Ate Isay ang mga pagluto at ritual ni Lola Nena, kaya natuto nitong gayahin ang kanyang mga kulam sa pagkain. Sa totoo daw, ay hindi niya gustong gamitin sa masama ang kanyang natutunan na pangkukulam. Pinangako ni Lola Nena na hindi na niya gagamitin ang pangkukulam dahil marami na ding natakot na customer at umalis na suki niya. Agad akong tinulungan ni Lola Nena para tanggalin ang kulam ni Ate Isay. Pinahigop niya ako ng sabaw at agad nawala ang sama ng aking pakiramdam. Pinangako din ni Lola Nena na tatanggalin niya si Ate Isay para hindi na maulit pa ang nangyari. Tinago ko ang lihim ni Lola Nena kapalit ng pagtanggal niya kay Ate Isay. Patuloy pa ding nakabukas ang karinderya ni Lola Nena at nawala na din ang usapang kulam tungkol dito. At paminsan-minsan ay dumadaan pa din ako dito para kumain.